Narito ng ating mga karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Galit na galit nga itong si Moira nang ibalita dito ni Ninang sa kanya na hindi nga nagtagumpay itong kanyang hitman na ipatumba nga itong si Dax dahil sa nakapalibot din itong mga gwardya dito nga ni Dax at hindi naman naituloy ni Annalyn na paputukan itong lalaking ito dahil ayaw niyang ilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Kaya naman nakakuha ng pagkakataon itong hitman at tinakbuhan niya itong si Dax kaya hindi natuloy ang pagpaslang nito. At maya-maya din dumating itong sina Lynette kasama ng mga kapulisan. At dito naman napag-alaman nila Lynette at Annalyn kung sino nga ang mastermind sa pagpapatumba sana dito kay Dax at nalaman nga nila na itong si Moira. At hindi naman makakapayag itong si Moira na hindi nga matapos ang araw na iyon na hindi mamahinga itong si Dax. Kaya sinabi ni Moira kay Ninang na dadagdagan at gagawin niyang doble ang bayad matapos lamang itong si Dax dahil ito ang susi upang makalabas ng kulungan itong si Moira at babalikan niya itong si Lynette at Annalyn pati na rin si Gisela at RJ. At dito rin na hinarap ni Chang Susan itong si Moira at nakatikim naman ng kandamakmak na sampal itong si Moira dahil sa nalaman ni Chang Susan na ang inutos pala dito ni Moira na ipapatumba itong si Dax at baka ilalagay pa ni Moira sa alanganin ang buhay ng mag-ina na si Lynette at Annalyn. Kaya sa tindi ng galit dito ni Chang Susan ay talagang pinatitikim itong si Moira. At dito naman na inawat ni Diyosa itong si Chang Susan. At nagkakagulo nga dito sa restaurant at inakala naman ni Dax nang may pakana ng lahat sa nangyari sa kanya ay itong si Lynette at Annalyn. At ginawa ngang hostage ni Dax itong si Annalyn upang makalabas sa loob ng restaurant. At dito naman na binaril sa paa itong si Dax kaya natumba ito at kumuha ng pagkakataon itong si Annalyn na makawala dito nga kay Dax at hanggang sa hawak naman ngayon ni Dax ang lalaking ito. At dito na sinabi ni Dax kay Annalyn na kung mamamatay daw siya dito ay tiyak na makakalaya itong si Moira at babalikan sila nito. Kaya nagdadalawang isip din itong si Annalyn. At ang sabi naman ng lalaking ito na may hawak dito kay Dax na wag daw niyang ituloy dahil tiyak na makukulong itong si Annalyn at masasayang lamang itong kanyang pagiging doktor. Kaya naman nagdadalong isip din itong si Annalyn na paputukan itong hitman. At nakarating naman dito nila RJ at Giselle ang nangyari dito sa restaurant na nagkaroon nga ng kaguluhan. Kaya agad na pumunta itong si RJ kung saan ay tila natakot itong si Annalyn at ganun din itong si Lynette at pati itong si Carlos ay dumating din dahil kumalat nga agad itong balita at nakarating agad sa kanila at pinapahanap naman ni Moira kay Zoe kung nasaan daw itong mag-ina na sina Annalyn at Lynette at napag-alaman nga ni Zoe na nandoon nga ito sa restaurant kung saan ay may kaguluhan dahil sa taong gustong tumumba dito nga kay Dax at dahil hindi naman naituloy ang mga plano nito. At dito nga na hindi naman nagsalita itong si Dax sa harap mismo ni Lynette kung sino-sino pa daw ang kasabwat nito dahil alam niya na hindi lang itong si Moira at itong si Balahadja ang nagiging kasabwat dahil mayroon pang tumutulong dito kay Dax at dahil nangako itong si Dax na hindi magsalsalita dahil sa tulong na ibinigay naman ni Carlos sa kanya. At dahil dito ito na rin ang susi upang aminin ni Dax siguro dito kay Annalyn at Lynette kung sino nga ang kanyang mastermind sa lahat ng iyon. Baka madawit na naman ang pangalan ni Carlos dahil baka tanawin ng utang na loob ni Dax kay Annalyn ang kanyang pangalawang buhay dahil hindi nga siya matutuloy sa pagkatsugi. Kaya yan ang ating pakatutukan bukas at abangan mga kapuso.